Ano? Reset. Uy. Kuya. Oh, magandang umaga ay hapon, Tinay. Maulan na hapon. Ay, mayroon ka sa mukha. Maulan na hapon. Wala na. Uy, nangyari sa'yo? Nasaan lang ako, kuya. Hihira ka. Ano ka? Ano po, nagbumotor ako, nag-slide. Ang bihira kang buhay ng Maulan din po nun. Ba't tatahimik ko ngayon? Wala na, kuya. So, kaya natin yung pag-usapan. Punta muna tayo dun sa ating kwentuhan muna tayo. Apa yan eh. So yun na guys, no, good morning, good afternoon, and good evening. So yun na nga guys, at na-aksidente sa motor si Tinay. And yun na nga alamin natin kung paano yung buong kwento sa mga pangyayari. And yun yung palagi kong ina-advise naman po kay Viancy po, tuwing meron tayong nare-reactionan na tungkol sa mga motor-motor na yan. Na sana umiwas si Viancy na makiangkas po sa mga kaibigan niya kasi alam naman natin mga bata yan. Ibig sabihin pagkabata pa po at mga baguhan sa pagdadrive, may init ang mga dugo ng mga yan. And hindi po sila marunong gumamit ng mga safety gears. Hindi sila nag-helmet, wala silang support sa mga siko, tuhod, hindi sila nag-jacket. Basta pag nagpandar ng motor, natutong magmotor, yun na yun. Wala silang formal din na pag-aaral po, walang formal training sa pagmumotor, hindi dumaan sa LTO, baka nga hindi alam yung mga traffic signs, lahat-lahat. Hindi ko sila hinuhusgahan, pero karamihan po ng mga kabataan ay ganyan po sila. Yun po ay isang real talk, no? And bago tayo tumuloy, syempre, huwag nating kalimutang suportahan po ang buong Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Rab. So guys, tuloy na po natin to. Yan. Action. So, ayan. Magandang hapon kay Tina. Yan. Long time no see. Tagal nating di nagkakita. Kaya ako Feeling ko nga, tinataguan mo ako eh. Tinataguan mo ako. Okay ka lang ba? Grabe. Medyo napapaisip talaga ako nakaraan. Ay, sa Tina, ano nangyari kaya? Doon di ko na makontak. Yun nga, kuya. Dahil na-accident baga ako. Kaya parang naglaylo ka lang. Nagpahinga ako sa bahay. As hindi ko talaga magalaw. So, dahil beneficiary naman po siya ni Kalingap Edu, dapat siguro ay kaagad ding nagsabi si Tinay po, Kasi syempre, nag-worry din naman si Kalingap Edu. Alam niya nag-aaral yan. And then may nangyari na palang hindi maganda. And may karapatan po na malaman ni Kalingap Edu kung ano yung mga nangyayari po kay Tinay. Yun ang aking sariling opinion. Nahihiya ka. Nahihiya ako. Siyempre po, baka sabihin baga mo, siyempre, nagalo baga po ako. Tapos, hindi ko to nagagalo kasi may sugat siya dito, sa ganito ko. Tapos, yun dito ko. So? Opo, tapos, may gasgas din ako dito. Pero ngayon po, okay man ako. Pero, Grabe guys, no? Ang dami yung tama. Ang dami niya pa ng tama, guys. So, ibig sabihin, kumbaga, maswerte siya kasi hindi siya natuluyan. And sana'y huwag na siyang umulit po, And dito nga ay may mababanggit si Kalingap Edu na baka nakainom siya or lasing siya. So, it means, pagka ganun po, ay may alam si Kalingap Edu na umiinom ba itong si Tinay. Pakinggan po muna natin guys para sigurado tayo. Ako ng baga po sa pekla. Sa bunga nga mo, wala naman nadami sa bibig mo. Nabungi ako, kuya. Ha? Nabungi ako dito. Nakabungi ka na, nagka-brace ka pa. Nabungi lang, nagka-brace pa. So, yan. Yan po yung dahilan, kaya matagal din po akong punta sa daan. Oo, baka iniisip mo. So... Iniisip po ng ibang tao na gano'n. Baka isipin mo kasi baka pagalitan pa kita pagka nag-ano. Kaya okay. So, hindi naman, gusto ko lang alamin kung ano talaga yung nangyari. Kasi syempre, balitang-balita rin yun sa akin. Sa mga, hindi na mahirap man itago kasi alam naman ng mga kasamahan mo. Hindi po yung gusto kong sabihin. Syempre, nakakaya man din baga po na mag-ganun-ganun. Sabi nga nila at sa akin, okay ka lang? Yung pagkakita ko baga, sabi sa akin, may nagtanong sa ulo mo or nagpa-CT scan man na po ako. So, ano naman nangyari? Ano man po, parang yung baga po sa hospital, yung may
yung pinipirmahan. Para hindi ka na magbayad po. Inasikaso lahat. Waiver. Wala po akong binayaran. Waiver Kasi siguro po yan. student. So, anong nangyari man sa, ano tawag dito? Anong findings ng doktor sa iyo? Wala man daw po. Wala. Buti nga at hindi man daw na grabe yung ko ulo baga po. Kasi syempre, buti nga daw po nagdugo. Kung hindi. Mahirap kasi kung hindi magdugo yung sa utak mo, sa hemorrhage. Alam ko yung delikado yun. Di ba po yung pagka-aksidente ko, yung dugo ko doon na na tutulog. Higaan yung dugo ko. Kasi talaga as in dito sa ganito ko talaga, sabi nga nung mga nakakita sa akin ay, dalhin na ako agad kasi yung ko dito ay medyo may tama talaga. Butas yung mo, ulo. Hindi man sa butas kuya, yung parang hiwa lang. Hiwa? Na parang bato kasi yung nakatama. Buti kasi wala daw pumasok ng bato baga. Ibig sabihin, wala talaga siyang helmet, guys. Nanginginig si mama sa akin. Nakatakot kasi yung mga nangyari sa iyo itong nakaraan eh. Sabi man po ang mama, sabi mo kay Kuya Eds, para alam din, sabi mga naiiyang ako. Yun. Buti pa yung mama niya at alam kung ano yung tama, Dapat talaga, i-inform si Kalingap Edu bilang respeto po sa tumutulong po sa kanya, sa kanyang pag-aaral. Respeto po sana yun. Siyempre, baka sabihin yung ibang tao bago sa akin. Siyempre, sasabihin ko pag okay na ako. Pag nakapagpunta na ako sa dait, ganyan po. Kaya, siyempre, nahiya pa din po ako. Mahirap po siya. Ganito yung nangyari baga. Oo, kasi... Kahit sino man po baga. Saka, siyempre, iisipin mo kasi ikaw may gawa nun, kaya parang naisip mo, parang ang hirap baga kapag kasalanan mo yung isang bagay tapos iasa mo sa iba. Kaya baka po. So, ano nangyari? Hindi naman kailangan iasa. Kailangan din kumbaga, i-inform lang para, kasi nga, nasabi ni Kalingap Edu na hindi niya makontakt, na siyempre mag-worry din siya bilang isang tumutulong po kasi nag-aaral nga po si Tinay. Hindi niya alam ngayon kung ano nangyayari kay Tinay. So, dagdag na worries niya yun. Ganun lang. Information lang naman. Hindi naman sa kung ano pa, di ba guys? Bakit nagka-ganon? Ano nangyari? Anong cause nung Kaya po na-aksidente kami. Ako. Marami kasama ka pa? Hindi po, kaibigan ko lang. Po talaga kami punta sa bahay kasi nagpatid po ako. Sabi ko, so, may kasama ako siya. Diet. Tapos po yung dinaanan namin, hindi man namin alam na yung kalsada po is mababa. Po kami nagulat. Wala po masyadong ilaw. Kaya yun po yung cause. Tapos pagbagsak namin, natumba kami dun sa may parang butas. Dun kami Ang grabe. Buti nga po dumugo daw ay. Nakatakot yung pangyayaring yun. Kaya sabi po ng doktor sa Ilan linggo na yung Tinay? Yung mo? Ito po? Yung aksidente. Siguro po nagpahinga ako talaga. As in, di ko talaga nagagalaw. Buti nga po yung tuhod ko. Hindi daw naimpakan ng sa kalsada po baga. Kung hindi, daw yung ko dito. Ayun kasama mo, okay naman dun. Okay na. Po, Ikaw na pinaka-na-damage? Yung kasama ko po. Parehas lang kayo. So, ano tawag dito? Kamusta yung, paano yun sa schooling mo kung ilang linggo ka? Po, sabi ko nga po sa teacher ko. Yun. Yun yung worries ni talaga sa kanya na Edu. Sa mga teacher baga po. Sabi ko, Ma'am, sorry po, di po muna ako makakapos. Kasi nagawa din po ng excuse letter. Para po linggo yun, baka ma-drop ka na nun. Okay naman po ng teacher ko, mag-apply na lang daw po ako para makahabol ako sa ibang namin. Naintindihan mo po, kasi sobrang huwa talaga dito ko, hindi ako makalakad. Grabe. So, ito guys, sa mas malapitan, ibang, ang tama nung kay Tinay talagang gas-gas yung sa ganito. Ay, hiwa yan, kuya. Ha? Hiwa yan. So, Nahiwa yan ng bato. So, anong ginawa? Lang? Lagyan po siya ng parang... Stapler o dinahi? Parang may tahi din po siya para hindi baga. Ay, grabe. Dito din po sa ganyan ko, kaya sabi ko sa buong mukha mo, dito. Baka lasing ka naman yan, Tinay. So yun guys, yun po yung binabanggit ko kanina. So nagduda si Edu na baka lasing si Tinay. Which means, alam ni Edu na umiinom si Tinay, And hindi naman siya kay Tinay guys, na bata pa kasi siya, kumbaga ay siguro naman experience, pero ito kaunting advice din, may own opinion po siguro kailangan din magkigpit ng kaunti si Kalingap Edu po sa kanyang mga kinukuha na beneficiaries, sana ay ipagbawal niya
na umiinom na, pagbawalan niya na uminom ng alak, yung kanyang mga beneficiaries, lalo-lalo na mga babae yan, guys, no? And kapag nahuli niya or nalaman niya, siguro bigyan niya ng restrictions, yung mga ganun para naman sa kanila yun, guys, eh. Hindi naman para kay Kalingap Edu, kundi para naman sa mga beneficiaries niya na paghigpitan niya. Lalo, hindi naman kasi kailangan talaga ng isang estudyante, hindi naman nire-require yan na kailangan uminom ng alak po, ano. Kumbaga, so hindi naman masama siguro na pagbawalan niya kasi hindi naman required yon na talagang kailangan nilang uminom. Di ba? Gets nyo ba yung ibig kong sabihin, guys? Yun, higpitan niya ng kaunti. Kasi masyado yatang mabait masyado yatang mabait si Kalingap Edu. So yun, and hindi ko naman sinasabi to para anuhin si Tinay po, hindi po, hindi. Ito ay isang advice lang din. Dahil sa tingin ko, hindi naman talaga okay sa mga estudyante pa lang. Kasi dinaanan ko na yan, guys, eh. Dinaanan ko na rin yan. I admit, umiinom din po ako nung estudyante ako and walang naidulot po na maganda. Kumbaga, sakit sa ulo, yung tatamarin kang pumasok sa school, kumbaga, maapektuhan din yung pag-aaral mo. Lalo pagka nasanay ka na palaging ganun nga yung ginagawa mo, ano? So, yun lang po, guys. So, yun lang. Sigurado ka, baka ano ka yan, Sabi nila mama sa akin, sabi ko, mabiyahe kami lasing. Hindi ako noon. Sabi ko, okay. So, pati pala yung mama niya, pinagdudahan siya na lasing. Baka naman kasi. Baka. Kasama barkada eh. Hindi ba? Baka lang. Sabi ko, mama, sorry man na ganun ako kasi syempre po, tinutulungan baga po ako. Paano isipin nga. Kaya sa nahiya ako. Kaya sabi ko nga po na, mag-ano ako kay kuya. Ilang days lang ako nang isip na sabi ko, paano ko to, ganyan, gusto ko sabihin talaga. Syempre, para di din po kayo sa akin, baga, yung mag-alala na, kung ano baka may ano pa sa ulo ko. May tama pa din. Yung impact baga pa sa kalsada. Kala ko nga, nun eh. Kala ko talaga itong mga nakarang kasi halos mag-isang buwan ko nang walang kontak si Tinay din eh. Kala ko ayaw na niya magbalik, ayaw na niya magpa-vlog. Si Tinay talaga, ano nangyari dito sa tao ko? Kilala niyo na ako, kuya. Balawali mo na ako. Gusto ko nang malinaw ka na kasagutan. Kasi mahirap na. Kaya guys, yun po yung dahilan. Kaya po, hindi muna ako nagano. Siyempre, nagpahinga muna ako sa bahay. Para na lang sa mga days. Paano na, balik ka na sa school. Hindi po. Balik na. Tapos sabi ko kay mama, sabi ko, paano ito? Pag mahilig. Sabi ko na, subukan ko tawi. Sugat ako. Sabi man ni mama, lagyan mo ng sebo di macho para mawala yung mga pekla. Ni mama mo? Sobrang alala niya, kuya. Naiiyak na nga eh. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Pangalawang aksidente ko na ngayon. Ito nga yung kuya, taon. Grabe. Kaya sabi sa akin ni Papa, guys sa mga nakakaalam lang kasi dito sa Metro Manila, sobrang stricto ang mga otoridad dito po sa mga nagmumotorsiklo, Kahit nga lang baguhin mo yung side mirror mo, huhulihin ka na kaagad ng MMDA. How much more pagka wala kang helmet, wala kang sapatos, wala kang safety gears, in other words. Hindi ba hinuhuli yun dyan sa, sa probinsya? Dapat ipatupad din kahit saang panig ng Pilipinas po, para matuto po lahat ang mga nagmumotor. Hindi naman para sila ay, kumbaga, para lang mabigyan sila ng lesson, para matuto sila kasi ang mga nagmumotor pagka walang safety gears, pag na-aksidente, may kalalagyan talaga, and kung sila ay may suot, kahit ma-aksidente siguro, medyo mas, mas malaki yung possibilities na makakaligtas po sila. Kagaya ni, itong si Tinay, may tama yung ulo niya, kasi, ayun siguro, I'm sure, 100%, sigurado ako, na wala siyang helmet at that time na na-aksidente siya. Lapitin ako ng aksidente. Dapat mas maging ka. Kaya nga po, kuya. Mag-iingat ka sa sarili mo kasi mahirap na. Babae ka pati. Yun nga po sabi sa akin ni mama sa akin.
ayaw daw niya mawala ng anak na babae. Siyempre, panganay po baga ako. Siya nagsasabi sa akin na ako mag-ano sa kanila, ganyan. Saka, grabe, may pangarap pa, siyempre, siyempre sila mama mo, siyempre tayo, yung mga sponsor na. Kaya kapag nakatapos ko, gusto mag-vlog, Yan. iba ako sa ito dyan. Tuparin mo muna yung pangarap mo. Bago natin, malay natin. Alam mo, Kuya, minsan na-stress din ako. And, yun, isa pa napansin ko ay Tinay, guys, ha. Ito, wag yung isipin na ako ay basher ni Tinay. Kumbaga, gusto ko lang siyang matuto po, na kapag sana nag-a-advise si Kalingap Edu sa kanya, sana, wag niyang sabayan ng pagsasalita po, na ang layo-layo sa sinasabi ni Kalingap Edu na nag-a-advise siya tungkol sa mga tumutulong po kay Tinay, no? Dapat makinig siya, matuto siyang makinig para naman ma-absorb niya yung sinasabi ni Kalingap Edu. Kasi pag sinabayan niya ng pagsasalita na ganyan, kagaya niyan ngayon, mawawala si Kalingap Edu doon sa gusto niyang iparating kay Tinay. So, yan lang. Sana'y matutunan niya na makinig po, Siyempre, dami ko iniisip, kila mama, tapos sa school, tapos ang dami bagay, naghalo. Minsan naiyak na lang ako. Bakit? Nakikita din yun nila ate ay. Sabi ko, ate. Bakit ka naman maiyak? Tungkol saan? Siyempre, kuya, na ano din sila mama sa akin na padala din ako sa kanila. Kahit, yung ipon-ipon na binibigay ko ga. Iniipon ko, tapos binibigay ko sa kanila. Tapos yung mga ibang si Papa po talaga ang sobrang sa akin. Na siya sa akin, sabi niya, huwag ka na magparamoto kasi lapitin ka ng disgrasya, baka matatlohan ka niyan. Hindi natin alam. Dapat means makinig ka rin kahit paano, kasi... Yun, mismo. Yun ang ibig ko sabihin. Buti na lang, nasabi rin ni Kalingap Edu. Dapat matutong makinig si Tinay. Huwag yung buka ng buka yung bibig niya. Makinig muna siya, sa lahat ng mga gustong mag-advise sa kanya, lalo-lalo na si Kalingap Edu, katabi na niya, sinasabayan pa niya ng salita. Tinay, matuto kang makinig, okay? Mahirap na. Ito yung pinakamalala kong tao. Oo, malay natin, baka hindi lang ganyan ang susunod na mangyari pag nag-accident ka sa susunod, no? Saka, kung ano man yung mga barkadang yan, kung alam natin walang magandang idudulot, piliin natin yung taong mga makakatulong sa atin, na nandiyan naman sila Jeneline, sila Early. Maganda namang impluwensya sila kahit paano mabubuting sila estudyante. So sama-samahan na lang natin yung mga taong mas magiging sa atin, makaka-guide sa atin sa magandang Sila pa kayo nagsasabi sa akin na i-push mo yung pangarap sa buhay mo kasi ikaw yung naasahan ng family mo Ikaw yung isang nag-aaral. Saka bata pa kayo, no? At hindi pa yan yung pinaka talaga hard part. Madami pang pagdadaan. Marami pa. Parang wala pa sa kalahatian. Wala pa to. Di ka pa nagsisimula eh. Kayo, para pa lang kayo naglalaro nito. Tama yung sinasabi ni Papa Eds. Actually guys, ganyan-ganyan mismo yung nabanggit ko dun sa reaction video ko sa kanila ni Viancy sa kagabi po, yung sa second year anniversary. Ag-aaral pa lang yan eh. Wala pa kayo sa time na maghahanap kayo ng pera para sa pamilya. Pag pag na-experience nyo yun, sigurado, baka sabihin nyo, grabe pala ang sakripisyo ng magulang ko para sa akin. Yun guys. Kumbaga lagi naman kasing nasa huli yung mauunawaan mo lahat, no? Tsaka mo na mauunawaan kapag ka nandun ka na mismo sa sitwasyon na may mga may mga hindi ka pinakinggan, hindi mo naunawaan, late mo na talagang mauunawaan kung ano man yung mga totoo nagyayari beforehand. Kagaya niyan, yung mga advices, hindi nakikinig, tapos parang wala lang, di ba? Parang wala lang. And then pagdating ng araw, kapag nandun ka na sa sitwasyon, doon mo lang maiisip na tama yung mga sinasabi ng mga dating nag-a-advise sa kanya. Sana hindi ko sinayang. Baka ganun ma-experience nyo kasi ranas ko yan. Totoo yan. So sana pagbutihin natin ngayon pa lang kasi hindi natin alam kung hanggang kailan sila susuporta, yung magulang natin, hanggang kailan sila andyan para tulungan tayo at alalayan. At ganoon na rin sa mga tumutulong sa atin, no?
Sabi So, ko, Yun. sana itong mga ginagawa namin ito ay wag niyong baliwalain. At wag niyong i-let down yung mga taong nagga-guide sa tumutulong yan para sa ikabubuti ninyo. Yan, ha? Lagi naiiyak ako, Perfect. kuya. Dahil kaya nahihiya lang ako. Grabe, tama. Siyempre. 100% tama yung sinabi ni Kalingap Mag-iyak Edo, na guys. naman dito. Siyempre po nahihiya baga ako kasi ganito nangyari baga. Kaya siyempre, sa ilang linggo po na di mo na-update kung ano nangyari sa akin, ganyan. Tapos sobrang nahihiya talaga as in. Ay, di ko na yan lolos ko yun nahihiya. Malakas Sige pala lang. tayo. Sige lang, okay lang yan. Hindi naman sinabing hindi ka umiiyak. Sabi Hindi ka malakas. nga ng mga fans ko na, ay, malakas na Tinay. Mas Ito yan. hindi naman porket umiiyak ka, mahina ka. Minsan mas malakas yung taong na kaya maglabas ng emosyon at Tama iparamdam ulit. yung kanya talaga nararamdaman. Ano? Correct. Yun yung pag umiyak ka baga na, nailalabas mo lahat. Oo, nare-release mo yung hirap. Mas na na papagaan yung yung pakiramdam mo. Mahirap yun gawin. Yung kuya talaga, pag nag-iyak ka na, parang nagaan yung pakiramdam mo baga. Pag nakakaiyak ka talaga. So kung may gusto kang sabihin, Pag may pwede mo problema, naman sabihin sa akin kahit ngayon na. Hindi, sabi ko pag may problema ako, hindi ako Tama. nakasabi talaga. Mahirap din yun. Kasama ko din. Sila ate, nahiya din po ako magsabi sa kanila. At bago ang lahat, kain muna tayo, Tinay. Ay, Pa tayo. So yun, guys. Grabe. And sana para kay Tinay po, sana mag-ingat na siya. And hanggat maaari, wag na siya magmotor kasi napapansin nga daw ng pamilya niya, lapitin siya ng aksidente. Siguro talagang unsafe. Napaka-unsafe siguro niyang gumamit ng motor or mag-drive po. So iwasan na lang niya pagmumotor. And para sa iyo, Tinay, and ito lang, ma-advise ko rin na sana pakinggan mo, unawain mo yung mga advices sa iyo ni Kalingap Edu. Para sa iyo lahat yun. Hindi para sa kanya. Para hindi ka magsisi sa huli kung sa ngayon ay babaliwalain mo yung kanya mga advices, tsaka mo na lang maunawaan pagka huli na, sayang yung oras and sayang yung mga pagkakataon. So yun, alam naman natin mabuti bata naman si Tinay, guys. Kaya lang, siyempre, may mga kanya-kanyang flows, may kanya-kanyang sablay tayo, bawat isa. And yun nga yung ni Tinay na napansin ko. Dito lang naman sa video na ito, hindi ko alam sa iba. Baka may iba pa or what. Or baka ito lang, yung kanyang flows naman, no? So yun, yun lang naman. Kailangan niyang makinig sa mga nag-a-advise sa kanya, lalo na sa kanyang mga magulang at sa mga tumutulong po sa kanya sa pag-aaral po, kagaya ng mga sponsors niya at syempre kay Kalingap Edu na mismong nakadiscover po sa kanya, dahil grabe, malaking kaginhawaan po yung mga tulong na binibigyan ng mga sponsors at ni Kalingap Edu para sa kanyang pag-aaral. Hindi na niya kailangang maghanap buhay pa para magkaroon ng pantustos sa pag-aaral po, So, kailangan pahalagahan niya lahat yun. Yun lang naman ang aking sariling opinion, guys. And so, yun. Hanggang dito na lang ulit. And maraming salamat po sa inyo lahat na sumama sa akin dito ngayon. And God bless po. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And para sa iyo, Tinay, huwag ka na magmumotor. Kasi baka, pag natatluhan ka, kagaya nga na sinabi mo, mas malala na yung mangyayari. So, tigilin mo na yan. And para kay Biancy, nako, yun nga. At huwag na huwag siyang makikiangkas sa kahit sino sa mga magiging kaibigan niya at mga kaibigan niya na ngayon dahil napakadelikado. So, yun lang po. Bye-bye.